fundamentals and also the WISP class, hindi pa sila ganong kahasa gumawa ng mapping. So, yung mapping nating matututunan today is iba po. This is advanced. Ito yung pang-masteral ko na mapping. Okay? Many of you, baka hindi nyo pa natututunan to. That's why you are here in this class. So, I welcome you all and hopefully may matutunan kayo under Lash Manila. And once na meron kayong question, do not hesitate to raise your hand. Nandyan po sa ating app, makikita nyo meron dyan yung kamay. So just raise your hand pag kailangan. Meron din tayo dun sa ating messenger, dun sa ating Google Meet din na thumbs up kung naiintindihan natin yung lecture ko. Okay? So lahat po ba dito ay sa kapagpaprint nung pinapaprint kong document? Raise your hand. Oh, sorry. Thumbs up pala. Thumbs up kung nakapaga na tayo. Alright. Good. Okay. Alright, good. So, maganda po kasi na meron na kayong printed niyan kesa yung mag-drawing pa tayo para hindi kayo mas hassle. Okay, simulan na po natin ang live selling for today. Ang una nating ibebenta, char. Okay, let's start na po, mga madam. So, welcome to my online advanced/class. So, let's start. First and foremost, we have to define ano ba talaga si lash mapping. Okay, ano nga ba si lash map? Literal po na tinatawag nating map. Imamapa natin siya dun sa ating mata. So, the definite term for lash mapping is that lash mapping is a technique for planning thickness. Hindi lang to sizes, mga madam ha, kung magamit tayo na different thickness. Curls, kung anong mga curls, kasi we combine yung curls para ma-achieve natin yung isang advanced na map natin. Next, lengths, of course. Kasi marami sa inyo ang alam lang natin, when it comes to lash mapping, size lang ang iba. Hindi po size lang. We have to change curls, we have to change thickness para ma-achieve natin yung desired look natin para sa ating client. Okay? Next naman din, yung lash mapping natin, we can adjust yung level of drama and style. Ano ba gusto ng kliyente natin? Natural looking ba? Medyo mahaba? Sobrang haba? So, based from that mapping, ma-achieve natin siya. And of course, napakahalaga. Kaya gumagawa tayo ng lash mapping is para ma-certify natin na pantay yung right eye saka yung left eye natin. Now, medyo maraming nagkakagulo sa lash mapping kasi bakit ganun hindi nila nakukuha ng pantay. Okay? Kasi minsan, ang laging problema natin is nagte-tape muna yung iba bago nagmamapping. Tapos sa kabilang mata, nagmamapping muna bago nila tinitape. So, magkaiba na yung stretch ng ating skin. Okay? So, normally kasi, pag nag-tape kayo, tape muna both eye. And then, map agad. Kung magmamapping kayo, map muna bago mag-tape. Dapat parehong-pareho yan. Para na-achieve nyo yung pagkakapantay, pagkaparallel ng left and right natin. Okay. Now, naintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng lash mapping na hindi lang to sizes. Na pag sinabi nating mapping, nag-change pa rin tayo ng thickness, nag-change pa rin tayo ng sizes, nag-change pa rin tayo ng curls. Okay, pag-aaralan naman natin yung different eye shape ng kliyente. Kasi pag hindi nyo naintindihan yung eye shape ng kliyente, baka magkamali kayo ng gamiting mapping. At pag nagkamali kayo ng map kay client nyo, pwedeng hindi magandang tignan, pwedeng lalong malungkot yung eyes sila, pwedeng lalong matakpan yung eyes sila, pwedeng sobrang laki, etc. So, napakahalaga nito. Tandaan nyo ladies, lahat ng assessment nyo na to kay kliyente nyo, yung pagla-lash map nyo, assessment ng mata, dapat kasama yan sa binayaran nila. Sa 5,000 na bill nila, for example, 500 dyan, assessment pa lang. Isasama nyo sa bill nyo yun, ha? Huwag nyong kakalimutan yan, napakahalaga yan. Next natin. Alright, so let's start first with almond eye. So ito, nakita nyo medyo maliit yung ating i-define ko naman siya. Pag sinabi nating almond eyes, ito yung perfect yung mata. Kung familiar kayo sa mga almonds, from inner corner to outer corner, iisa yung itsura niya, very sharp yung kanilang mga inner and outer corner. So normally, ito yung tinatawag nating perfect yung mata. Sa mga Google, sa mga Pinterest, ganyan ang itsura normally ng mga pinapakita, mga perfect talaga. Okay? So, pag sinabi nating almond shape, okay, ang most ng ginagamit nating mga curls is LC, C, D. Technically, lahat ng curls bagay sa mga almond eyes. Miss Spring, pwede ba sa kanila si doll eye? Yes, magmumukhang friendly looking sa kanila. Pwede ba silang cat eye? Yes, magmumukhang sexy look sa kanila. Pwede ba sa kanila yung kitten? Yes, mukhang natural look sa kanila. So, very bagay sa kanila kahit ano yan. Next natin.
Pag sinabi naman natin close set, literal na close, as in almost magkadikit yung mata ng kliyente. For example, yung mata natin ay parang mata ni Miley Cyrus. Kung titignan nyo mabuti yung mata ni Miley Cyrus, parang paduling. Okay? So, pag mga ganyan yung client nyo, ang kinakabit natin is medyo mahaba sa dulo. Mga tinatawag nating feline look. Like cat eye, like siren eyes, like fox eye, yung mahaba, katulis sa dulo, para nagkakaroon ng illusion na nag-elongate yung mata at lumalayo sila sa isa't isa. Okay? Next naman natin is yung tinatawag nating round eyes. Pag sinabi nating round eyes, ladies, mga malalaki yung mata, medyo pabilog. Mapapansin ngayon sa client nyo iba yung shape nila pabilog talaga. So, of course, nagmumukhang malaki yung eyes sila, kakabitan din natin sila ng mga feline look. Pag sinabi nating feline look, yung medyo mahaba din sa dulo. Para ang illusion uli, lumiliit yung mata pag mahaba yung dulo. So, anong pwede nating ilagay na feline? Cat eye, fox eye, eyeliner look. Next natin is yung tinatawag nating deep set. Yung mga deep set naman nating tinatawag, normally ito sa mga matured eyes, sa mga bumbayan ng mga mata, yung talagang lubog na lubog yung ganito. Okay? So, pag ganyan yung mga kliyente nyo, kinakabit natin dyan is yung mga haba yung gitna. Bakit? Kasi kailangan yung takpan yung area ng mga nakalubog. So, normally, ano ba yung mga haba sa gitnang ginagamit natin? Mga open eye, dull eye, ayan, kasi tatakpan nila yung areas na yan. So, technically, kung yun yung gusto nating takpan, ang gagamitin yung mga curls is medyo pakulot, medyo pahaba, huwag pabagsak. Bakit? Pagbagsak yung ginamit yung curl, like letter A, I, J, mga diretsong curl natin, pipikit lalo yung mata, lalo magmumukhang lubog na lubog yung eyes nila, lalo magmumukhang matured, lalong magmumukhang droopy ang eyes nila. So, dapat sa kanila is pakulot, like CC, D, L curl, M curl, para matakpan yung mga spaces na yan. Kaya bagay din normally sa mga deep set natin, mga lash lift look, yan, datingan. Next natin is yung mga downturn. Downturn, down, nakabagsak, nakababa. Okay. Now, pag mga downturn yung look, ang ikinakabit din natin, of course, gusto nating matakpan yung pagkabagsak nila, kakabitan pa rin natin sila ng medyo pakulot para matakpan yung pagkakabagsak ng mata natin. Kasi normally nga ang pinapagawa ko sa mga trainees ko, sa mga lash man trainees, pinapatignan ko sila sa noo ng kliyente. Okay? So, pinapatignan ko sila sa noo, titigan sa noo, kasi awkward na magtitigan kayo sa mata. So, once na nagtitigan kayo ng kliyente mo, hanapin mo yung areas na may malaking space. So, balik tayo kay downturn. Now, yung nakabagsak na area niya. Since nandun yung nakabagsak na area, ibig sabihin, doon mo lang gagamitin yung mahaba doon sa malaking space na yon. Kasi tatakpan mo nga yung pangit na area na yon. Okay? Para Miss Spring, pag sobrang bagsak, kailangan ba gamitan ko rin siya ng mahaba? Pwede naman, just make sure lang ang gagamitin mo is talagang lifted. Kasi pag nakabagsak yung ginamit ng curl, tapos pabagsak na yung mata, hihilahin niya lang pababa at nagkakaroon ng illusion na lalong nagdudroop yung mata ng kliyente. So, anong illusion natin? Pataas? Ayan. Para magmumukhang lit yung eyes ng client mo. Next. Natin yung eye shape ni kliyente, let's move on na doon sa ating different mapping. Now, tandaan, itong mapping na to, this is advanced as mas matrabaho kaysa doon sa mga basic mapping na ginagawa natin. We have 3 mapping, standard mapping talaga. And they have different categories. So, first natin is yung tinatawag nating